Pinsan na ni Ombudsman Boying Remulla na si Bakin si Senator Joel Villanueva kaugnay ng 2008 pork barrel case. Pero hindi na yan mangyayari dahil sikreto raw itong dinismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires. Narito ang report ni Camille Samontes. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva. Harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Inilabas niya rin ang clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, dapat magpaliwanag kung sino man ang bumaliktad sa desisyon sa kaso. It was right for the Ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagpe-prescribe yan. And to hold people accountable, they have to explain bakit hindi nila ito inaksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Sasalang ang Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado bukas. Personal na haharap dyan si Remulla pero hindi niya raw kakausapin si Villanueva. Wala pang bagong pahayag si Villanueva tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.